Merong obligasyon kayo lahat, mamamayang Pilipino, na magsalita, lumabas sa kalsada para inyong protektahan ang inyong mga anak dito sa mga appointees at mismo kay Lisa Tanas na kidnapper, smuggler, addictus benedictus dahil binababoy nila kayong lahat dyan sa Pilipinas at lahat ng OFW at lahat ng Pilipino sa sulok man ng mundo. Imagine nyo, itinago nila sa inyo, March pa ito, kailangan pa nilang magsalita kung hindi inilabas ng Coroner's Office, ng Beverly Hills Police, ang kanilang investigation. So kung walang investigation, hindi sila aamin. Kaya nga sa Pilipinas, lahat ng mga kasabwat nila, pinagtatakpan nila. Nasaan ang DOJ now? Si Remulla, Jutang Ginemesca. Hindi ba dapat pananagutin mo ito, mag-imbestiga ka? Di ba? Department of Justice. Hindi ba dapat imbestigahan nyo lahat ang kasama ni Lisa Tanas doon sa Antorradja yon? Ulit-ulitin natin kung saan galing ang pulburon, ang Mary Jane, ang mga pills, paano nila nailusot papuntang Amerika? Nilusot ba nila galing ng Pilipinas o binili na nila dito sa Beverly Hills? Or may contact sila dito? Ni isang kongresista, ni isang senador, walang, although si Bato, I think, nagsalta about it. Di ba? Ayaw nilang pag-usapan to. Si Jinggoy Estrada, si Chis Escudero, nakasama sa party, bago namatay. Uni isang word wala. Dapat magpaliwanag ang lahat ng ito, lahat ng itong mga ano na ito, lahat ng mga kasabwat na mga kasama doon, mga kababayan. Pera nyo to. Di ba? Alamin nyo, ang pinangdroga ba nila ay pera ng bayan. Definitely, pera ninyo ang binayad sa Beverly Hills Hotel o Beverly Hilton Hotel. Pera nyo yun, mga palangga. Dapat meron silang, managot sila sa batas dyan sa Pilipinas at batas sa Amerika. Pero again, hindi nga mapapanagot yan kung lahat ang mga politikong kasama dito, si Jinggoy Estrada, si Chis Escudero, si Frasco, at iba pang mga artista, mga artista, dapat imbestigahan din lahat yun. Dahil nga ay pinag-uusapan natin dito ay pulburon. Bawal na bawal ang pulburon sa buong mundo na magpuslit ka o gumamit ka. Umamin na ang nanay, umamin na si Dina Tantoco. Nilabas na ang toxicology test. Andyan na ang Beverly Hills Police. Ano pa ang gusto ng mamayang Pilipino? Tatanggapin niyo pa rin ba ang inyong presidenteng adik na si Marcos Jr. at ang asawa niyang kidnapper na, addictus pa, smuggler pa? Sapat na po ang ebidensya na sinasabi ng Beverly Hills Police based on that report ng bilyonaryo and ang report ng Coroner's Office para imbestigahan at maparusahan ang lahat ng mga addictus dito ay dyan sa Pilipinas at yung mga kasama dito sa Beverly Hills. Imagine nyo, Deputy Social Secretary ni Bangag Jr., hindi tinanggal. Nanahimik ang bangag na administrasyon. Sabi na kahit ni isang tuldok, patuloy na sumusweldo sa pera ng bayan. Si Dina Tantoco, patuloy niyang ini-enjoy ang pera ninyo, ang perks. Huling-huli naman na ng Beverly Hills Police na siya ay umamin nga na nagtumira ng iba't iba o samot-sari o pulburon salad dito sa Beverly Hills Police. At tama si Cathy Binag na ang nakapaligid. Tama si Pangulong Duterte, dahilan kung bakit pinagkanulo sa ICC. Dahil si Pangulong Duterte ang isa sa nagsabi na addictus si Marcos Jr. at ang kanyang mga gabinete ay tumitira sa eroplano o kung saan man sa Davao City. At sinigundahan yan, kinonfirm yan ni Cathy Binag. Kaya no wonder, hindi pa rin nila kinakasuhan si Cathy Binag kasi may ebidensya ang palangga ninyo at totoo ang sinasabi niya. Dito nga napatunayan natin sa paglabas ng Beverly Hills investigation, Beverly Hills Police investigation at sa result ng Coroner's Office. Ulit-ulitin natin mga palangga. Hindi nyo ito babaliwalain dapat. Sino ang gumastos sa biyahe nila? Kayo. Sino ang nagbayad sa hotel? Kayo. Sino ang nagbayad sa event na pinuntahan nila? Sino ang nagbayad sa mga kasama ni Lisa I will survive at hindi nakasurvive, di ba? Si Tantoco, nagkanta-kanta sila doon sa 5-star hotel. Kayo. Hotel accommodations, lahat, allowance, pang shopping,
Kayo. Tapos ayaw niyong kumilos. Si Maharlika na gaganon ng lola ninyo. Na tutuyuan na ako. Na pa ako actually, nagtrabaho tayo ng bonggang-bongga. I was too busy doing my, licenses dito sa natin, sa ating mga kanegosyohan. Okay? Nag-email tayo on everything. Kaya dapat kayo na pa tayo mag-vlog. Okay? Nasaan na ang, who's that? Ethics Committee. Blue Ribbon Committee ng Senado, ng Kongreso. Nasaan nang itong mga ito? Bakit ni isa sa kanila ngayon ayaw magsalita? I-audit dapat to ng COA. Kung ano, ilan, magkano nagastos ni Lisa Tanas para lang mag-addict sila dito sa Beverly Hills. Ilang milyon o bilyon ang nagastos nila nung sila dito ay nagpulburon. Gamit ang pera ng bayan, COA, anong ginagawa ninyo? Si Bangag ayaw i-terminate. Kasi nga, kaklase nila, ayaw sibakin si Dina Arroyo Tantoco. Nandyan pa rin, ulit-ulitin natin, nag-enjoy. Walang official statement, walang utos na magkaroon ng investigasyon, di ba? Kasi para malaman natin kung sino-sino sa binitbit ni Lisa Tanas ang mga gumamit ng pulburon doon na pinamasaian gamit ang pera ng bayan. Kaya sabi ko pa ulit-ulit namin, sinasabi dito na ilabas ang manifesto. Wala na pong integridad si Bangag. Pulboronic. Ang tagal-tagal ko na ditong nagngangalngal. At eto na lahat, lumalabas na ang katotohanan, umami na ang mga appointee nila na si Tantoc Arroyo, si Dina Arroyo, na nagja-jamming sila, tumitira silang mag-asawa at the expense of people's money, Filipinos' money, taxpayers' money. Tatanga na lang kayo? Wala kayong gagawin? Saan galing, mga kapalangga? Ang pulburon kay Marcos Bangag ba? Kay Lisa Bangag ba? Si Bangag ba ang nagsusupply? Yung ba mga nahuhuli nila dyan sa Pilipinas na mga pulburon? Yun ba ay iniimbak nila sa bahay nila para mayroon silang forever or lifetime supply ng kanilang snort? Kayong mga kapulisan at mga sundalo na sinasabi nyo, you have to protect the people. Sino pinaprotektahan nyo? Ang mga addictus benedictus, mga kababayan. Malinaw pa sa sikat ng araw ngayon na hindi lang pulburon, halos lahat ng illegal na ipinagbabawal na substance o tableta ay tinitira ng mga buwakan ng inang ito. Wala kayong gagawin? Nasa na muli yung PDEA? Okay? Ano yung Dangerous Act na yan? Dangerous Act number 9165. Oh. Ano? Ayaw niyong panagutin? Yung mga umamin? Tatahimik na lang kayong lahat? Magko-conspire na lang kayo kay Bangag dahil binibigyan kayo ng pera para hindi kayo umimik? Kawawa na masyado ang bayan. Sa ginagawa ni Marcos Jr., nakita nyo naman, bumabangag-bangag, ngumingiwi-ngiwi, at si Lisa Tanas na sobrahan, bumubutod-butod na sa kalalaklak ng alak, pera ng bayan, at magkanong alak na nilalaklak niya. May isang bote na 50,000 pesos o mahigit pa. Depende sa klase. Ayaw ngayon. Okay? Ayaw ngayon imbestigahan. Ito'y malinaw na gross misconduct, grave abuse of authority, lahat na mga kababayan ng kadyutahan ng gobyerno ni Bangag. Ayaw pa rin panagutin. Ayaw nyo pa rin kumilos. Anong gusto nyo? O uwi ako dyan para mag-lead? Definitely hindi ako uwi dyan. Dahil 7 warrant of arrest ang inihain sa akin kapalit nitong mga pag-expose ko. Gugurgurin ako ng mga hayop na yan. Wala nang kwentang mamuhay sa Pilipinas kung ang papresidente ninyo ay addictus benedictus, mga kababayan. Nagpa-party, nagko-concert, di ba? Lahat na lang ang ginagawa ni Bangag ay kaadikan. Wala kayong makikita na tangible, na achievement ng Bangag na ito. Kung di lahat ay kaadikan. Nasaan ka na? Nasaan ka, Chis Escudero? Nasaan ka, Jinggoy? Kasi wala pa, chinek ko yung Senate committee sa website nila, wala pang mga bagong itinalaga doon sa mga committee na yon. Kaya hindi natin alam kung sino yung sa Blue Ribbon, kung sino sa Committee on Drugs, Committee on yung Ethics, di ba? Wala pa. My God, kawawa naman ang ating mga palangga. Kawawa naman kayo dahil ayaw niyong ipaglaban ang inyong karapatan. Ayaw niyong magsalita. Ayaw niyong manindigan. Kailangan managot silang lahat. Sino-sino mga cabinet secretary na binitbit ni Lisa na kasama sa party ang tumira ng mga tableta.
suminghot ng mga suminghot ng mga pulburon. At ano ba yung yun, singhot, hit-hit, umihit-hit ng damo. Sige nga. Antayin niyo pa ba?